Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Akala niya nahanap na niya ang lalaking magbibigay sa kanya ng saya at init habang malayo sa pamilya. Kaya't ipinagmayabang pa sa Facebook ang bawal nilang relasyon. Pero ang lahat ng ipinost niya ay babalik sa kanya bilang kahihiyan. At ang lalaking pinagmalaki niya, iniwan din siya sa huli. Balikan natin ang kwento ng isang OFW na hindi lang nadala ng tukso, kundi ipinagmayabang pa ang pagkakamali niya sa Facebook. Isang post lang at wasak ang buong pamilya. Si Romina ay isang simpleng misis mula Laguna. May 2 anak at may asawang si Marco, isang mekaniko na kahit laging amoy langis, ay laging inuuna ang pamilya. Pero kahit gaano kasipag si Marco, hindi sapat ang sweldo nito. Palaging kulang, palaging may utang. Kaya isang araw, napagdesisyonan nilang mag-asawa, si Romina na ang aalis, mamamasukan sa abroad. Para sa mga bata, para sa kinabukasan nila, masakit sa puso ni Romina ang iwan ang pamilya. Pero mas masakit para sa kanya ang hindi masustentuhan ang mga anak. Kaya kahit mabigat sa loob niya, lumipad siya patungong Singapore. Pagdating sa Singapore, mabilis ang ikot ng mundo. Maayos ang pamilya ng amo niya. May linis sa bahay. May sariling kwarto si Romina. Wala namang masyadong reklamo, pero may isang taong agad niyang napansin. Si Elmer, ang driver ng pamilya. Pinoy din. Medyo mas bata sa kanya pero halata mong sanay sa pakikisama. Tahimik lang siya pero may malakas na aura. Unang kita pa lang, ngumiti na si Elmer. Kabayan, ang bungad nito habang nagkakape sa labas. Oo, kabayan din. Sagot ni Romina, sabay ngiti rin. Saka nagsimula ang araw-araw nilang batian. Simpleng good morning, sabay ng kape. Hanggang sa naging mahabang kwentuhan. Minsan tungkol sa pamilya, minsan tungkol sa trabaho. Pero madalas, tungkol sa lungkot ng pagiging OFW. Naiwan mo ba puso mo sa Pinas? Birong tanong ni Elmer, minsang sabay silang naghuhugas ng pinggan. Loko! Pamilya ko iniwan ko, hindi puso ko. Natatawang sagot ni Romina. Hindi ba't pareho lang yon? Mula sa ganitong biruan, unti-unting nabuo ang kakaibang koneksyon. Minsan si Elmer ang nag-aabot ng kape. Minsan si Romina ang nagdadala ng tirang ulam para sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang kanilang ugnayan. Gabi-gabi, kausap ni Romina si Marco at ang mga bata. Pero habang tumatagal, napapansin niyang tila nagiging routine na lang ito. Wala nang lambing, wala nang kilig. Si Marco ay laging pagod, laging nagmamadali. Wala na ang dating kamusta ka na mahal? Samantalang kay Elmer, isang tingin lang nito parang may kuryente. Isang gabi, nadatnan niya si Elmer sa likod bahay. Tahimik lang siya, may hawak na gitara. Kumakanta ka pala? Tanong ni Romina. Minsan lang, kapag hindi na kaya ng katahimikan, umupo si Romina sa tabi niya. Pwede bang makinig? At doon, habang pinapakinggan niya ang simpleng kanta ni Elmer, naramdaman niyang may kakaiba. May init, may connection, may kulang na unti-unting napupunan. Isang gabi habang tapos na ang lahat ng gawaing bahay, naiwan sa kusina sina Romina at Elmer. Tahimik ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang mahihinang kaluskos mula sa labas. Gusto mo ng kape? Tanong ni Elmer habang nagtitimpla. Sige, salamat. Sagot ni Romina. Tahimik silang uminom pero ramdam ang tensyon. Nakakapagod din pala ang tumawa ng kunwari bulong ni Elmer. Tumingin si Romina. Hindi agad nagsalita. Pero sa mga mata niya, halatang may gusto siyang itanong. Hinawakan ni Elmer ang kamay niya. Sandaling katahimikan. Hindi umiwas si Romina. Alam kong mali, pero andito na tayo, 'di ba? Sabi ni Elmer, marahang lumalapit. At bago pa siya makaisip, lumapat na ang bibig ni Elmer sa kanya. Hindi marahas. Walang pilitan. Pero nag-uumapaw sa damdamin. Si Romina, saglit na napaisip. Pero sa huli, pumikit na lang din. At sa gabing yon, tuluyan siyang bumigay. Sa dami ng dahilan kung bakit siya lumayo, hindi niya inakalang sa piling ng ibang tao siya hahanap ng lambing at atensyon. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang kasalanang hindi niya na mababawi.
Simula ng gabing bumigay si Romina, nagbago ang kilos nila ni Elmer. Mas naging pamilyar ang mga tinginan at mas naging madalas ang palihim ng ngitian habang nagkakasalubong sa hallway. Sa paningin ng iba, normal lang. Pero sa kanila, may tinatago. At ang bawat lihim na sandali, parang apoy na lalong lumalaki sa bawat araw. Minsan, nadatnan ni Romina ang kanyang paboritong chocolate sa ibabaw ng kama. May sticky note para sa reyna ng bahay. May araw na bigla na lang siyang binibigyan ni Elmer ng pera pang kape o pambaon. Baka gusto mo ng milk tea mamaya sabay kindat. Si Romina naman, bagamat kinikilig, sinusubukang itago ang nangiti. Pero sa loob-loob niya, na-miss niyang alagaan. Hindi lang katawan ang ginagalaw ni Elmer pati damdamin. Isang gabi, nagluto si Elmer ng sinigang. Inabutan niya si Romina ng mangkok. Alam kong paborito mo to. Sabay abot ng kutsara. Hindi na siya sanay sa ganitong trato. Si Marco sa Pinas laging abala. Laging pagod. Laging may problema. Nag-uusap na sila halos gabi-gabi sa chat. Kahit magkasama sa bahay, may palihim pa ring kilig. Ingat ka sa hagdan. Baka madulas ang reyna ko. Message ni Elmer. Alam mo bang ikaw lang nagpapakilig sa akin ngayon? Reply naman ni Romina. Dahil sa kilig, naisipan ni Romina na kunan ng screenshot ang isa sa mga sweet convo nila at ipinost sa Facebook. May pa-heart emoji pa sa dulo. Ilang minuto lang, may comment na agad. Idol ka, Sisi. Sana all ganyan kasaya sa abroad. Napangiti si Romina. Sa dami ng stress sa trabaho at layo sa pamilya, pakiramdam niya, ito ang reward. Sa mga simpleng biro ni Elmer at sa mga comment ng ibang tao, unti-unti siyang kinikilig ulit, parang dalaga. Hanggang sa may natanggap na tawag si Romina sa best friend niya sa Pinas. Sis, seryoso ka? May ganyan ka dyan sa Singapore? Hindi ko nga alam. Pero totoo pala yung sinasabi nila na pagtigang ka, kahit bawal, masarap. Hindi nagtagal, naging mas mapusok si Romina. Kinunan niya ng selfie ang sarili nila ni Elmer habang nakahiga sa kama, magkadikit ang pisngi, at halatang walang suot pang itaas si Elmer. Ginawan niya ng caption, hindi lang siya masarap magmahal, masarap din magbigay, at ipinost sa Facebook. Walang privacy settings, public all the way, walang pag-aalinlangan. Parang proud pa. Within minutes, may mga like, may mga comments. Wow ha, wala nang hiya. Di ba may asawa ka? Pero si Romina, hindi natatakot. Sa halip, nag-post naman sa stories. Video nilang dalawa ni Elmer habang nagsusubuan ng prutas sa kusina na may caption na, "Masarap pala ang bawal, lalo na pag totoo." Habang dumarami ang reactions, lalong tumapang si Romina. Akala niya, pinapansin lang siya dahil masaya siya. Hindi niya alam, ang mga screenshot ay naipapasa na. May mga nakakakilala sa kanya sa Pinas. May nagsisend na kay Marco. Pero si Romina tuloy lang. Sa isang group chat ng mga Pinoy sa Singapore, napag-uusapan na sila. Sa huling post ni Romina, nakahiga siya sa balikat ni Elmer habang nagtitiktok. Suot ang damit na parang pambahay lang ng lalaki. May nag-comment, hindi mo na inisip mga anak mo. Grabe ka sis. Sana all walang konsensya. At sa gitna ng lahat ng ito, nag-message ulit ang kaibigan niya. Romina, sigurado ka pa ba sa ginagawa mo? Baka pagsisihan mo yan. Pero ang sagot ni Romina, sis, ito lang yung panahong naramdaman kong ako ulit ito. Ayokong bitawan. Habang pinapanood ni Romina ang dumaraming views at likes sa kanyang mga posts, napangiti siya sa isang comment, "Idol ka madam, hindi lahat may tapang na ganyan." May isa pang nag-react, "Masarap talaga ang bawal, agree ako dyan sis." Tumawa si Romina habang nakahiga sa kama, yakap ang cellphone niya. Para sa kanya, hindi na ito kasalanan. Pakiramdam niya, pinapanigan siya ng mundo. Sa tabi ng screen, may notification, 4 missed calls from Marco. Hindi niya sinagot. Binura pa niya ang notification at nagpatuloy sa pagbabasa ng comments. Si Elmer, bagamat tahimik, hindi umaalma. Sumusunod lang. Pero minsan, napansin niyang sobra na si Romina sa pagpo-post. Baka dapat bawasan natin. Baka may makaalam, sabi ni Elmer, habang nag-ayos ng gamit sa kotse. Ano ka ba, Elmer? Wala tayong ginagawang masama kung pareho naman nating gusto. Sila lang ang judgmental, sagot ni Romina. Hindi na sumagot si Elmer. Pero sa mukha niya, may konting kaba.
Ramdam niyang may hangganan ang lahat ng ito. Sa bawat minutong inilaan niya para ipakita ang bawal na relasyon, mas lalong lumalim ang hukay na tinatapakan niya. Hindi niya alam, ang pinakamasarap na parte ay siya ring magiging simula ng pinakamatinding kahihiyan. Sa isang mainit na hapon sa Laguna, abalang-abala si Marco sa garahe. May kaharap siyang lumang tricycle na hindi umaandar, basang-basa ng pawis, may grasa sa braso at tirik ang araw, pero tinitiis niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Message mula sa pinsan niya. Kuya, si Romina po ba ito? May kasamang screenshot. Isang larawan ang nakita ni Marco. Si Romina, nakahiga sa kama, yakap-yakap ang lalaking hindi niya kilala. May caption pa. Hindi lang siya masarap magmahal, masarap din magbigay. Parang napako si Marco sa kinatatayuan. Nanlambot ang tuhod. Nanginginig ang kamay. Binuksan niya ang Facebook. Pag-scroll niya, andun ang post, open to the public. Lahat ng kaibigan nila, nakikita ito. Sa sobrang galit, hindi na nag-isip si Marco. Agad siyang nag-post sa Facebook. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya ko. Tiniis ko ang hirap, utang at gutom. Tapos ganito lang pala ako sa'yo, Romina. Sana masaya ka sa kahihiyan mo. Isinulat niya habang nanginginig pa ang mga daliri. Walang caption na mahaba, pero sapat na ang bigat ng bawat salita para kumalat. Ilang minuto lang, may 500 shares na ang post. Sunod-sunod ang komento. Kilala ko yan. Sa barangay namin nakatira si Marco. Grabe pala misis niya. Kawawa naman yung mga bata. Kung sa akin nangyari yan, hindi ko alam anong magagawa ko. Sa bahay, nakita ng panganay nilang anak ang post ng nanay niya. Papa, si Mama po ba ito? Bakit may ibang lalaki si Mama? Hindi nakasagot si Marco. Umupo na lang sa isang sulok. Niyakap ang anak. Ang bunso nila, tulala lang habang hawak ang laruan. Wala siyang masabi. Ang gusto lang niya, mabura ang lahat. Pero huli na, nandyan na. Sa sari-sari store kung saan pugad ng mga chismosa. Uy, nakita mo na? Si Romina, may Facebook scandal pala. Yung driver lang daw ng amo nila. Hay nako, iba na talaga ngayon. Hanggang sa barangay hall, pinag-uusapan na si Romina, ang dating tahimik na misis, ngayon laman ng chismis. Ang pamilya ni Marco, pinupuntahan at tinatanong. Ang nanay ni Marco, halos maiyak sa hiya. Hindi ko pinalaking ganyan ang anak kong lalaki. Pero wala tayong magagawa kung yan ang pinili ng asawa niya. Samantala sa Singapore, si Romina ay abala sa paggawa ng TikTok. Naka-headset siya, kumakanta habang nakaakbay kay Elmer. Nang matapos ang kanta, ngumiti siya sa camera at hinalikan ito sa pisngi. Basta ako, masaya, sabi niya bago pinost ang video sa Facebook. Ilang oras pa, sunod-sunod ang notifications sa kanyang phone. Marco tagged you in a post. 30 people mentioned you in comments. Ngunit imbes na kabahan, ngumisi lang si Romina at bumulong sa sarili. Wala silang alam. Inggit lang yan. Habang kausap niya ang kaibigan sa video call, tiningnan siya nito na may halong sorpresa at awa. Sis, grabe ka. Viral ka na. Anong plano mo ngayon? Tanong ng kaibigan. Hayaan mo sila. Wala silang alam sa pinagdadaanan ko. Sagot ni Romina habang umiiling. Hindi naman ako robot. Tawa ko, may puso. May pangangailangan. Pero sis, hindi mo man lang inisip si Marco? Sagot ng kaibigan, seryoso na ang tono. Si Marco. Yung Marco na ni minsan, hindi na ako tinanong kung okay pa ba ako. Lagi na lang stress, laging masungit, laging busy. Ngayon pa ba? Sagot ni Romina, may halong sakit at pagtatanggol sa sarili. Gabi na, mag-isa si Marco sa garahe. Hawak ang baso ng gin, tulala habang pinagmamasdan ang lumang litrato nila ni Romina sa araw ng kasal. Masaya naman tayo noon, bakit ngayon ako na lang ang kumakapit? Sabi niya, halos hindi naririnig. Tumingala siya sa langit. Pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Nangingilid ang luha. Pero hindi niya alam kung iyak ba yon ng sakit, ng galit, o ng pagsuko. Ang minsang pag-post ng ligaya na uwi sa malawak na kahihiyan, ang akala niyang kalayaan, naging sentensya ng isang pamilyang unti-unting gumuho. Dahil minsan, hindi mo kailangan sumigaw para masaktan. Minsan, sapat na ang isang litrato para mapahiya ang buong pagkatao mo. Kahit nag-viral na ang iskandalo, hindi pa rin tumigil si Romina. Nag-post si Romina ng video nila ni Elmer habang magkasama sa mall.
May caption pa na, deserve ko ang ganitong pagmamahal. Sunod naman, picture nila sa isang kainan, nagsusubuan. At syempre, hindi mawawala ang live video. Si Romina, kumakanta sa karaoke, habang nakaakbay si Elmer. Hindi lang trabaho ang kailangan sa buhay, minsan kailangan mo rin ng excitement. Walang pakialam sa asawa, sa anak, o sa buong barangay. Basta siya, masaya. Sunod-sunod ang puna ng mga tao sa comment section ng Facebook. May asawa ka, tapos ganyan ka. Hindi ka OFW, kabit ka. Kung nanay kita, ikakahiya kita. Pero sa halip na tumigil, sumagot pa si Romina, parang proud pa. Kaysa naman mamatay akong tuyot at di masaya. At least ako inaalagaan. Hindi tulad ng iba dyan, asawa nga, pero parang single pa rin, sagot niya. May ilang natuwa, may nag-comment pa ng Lodi. Pero mas marami ang nagalit. Lalo na yung mga kababaihan na OFW din. Bakit kami nadadamay sa kahihiyan mo? Hindi kami ganyan, komento ng isa na halatang dismayado. Habang lalong lumalakas ang iskandalo online, si Elmer tahimik lang. Pero sa loob-loob niya, nagpapanik na. Sa trabaho, napapansin niyang may bulungan ng ibang staff. Habang naglalakad siya sa hallway, may isang Pinay cleaner na lumapit sa kanya at mahina, pero diretsyong bumulong. Ikaw si Elmer, di ba? Yung viral? Mag-ingat ka, mabilis kumalat ang chismis dito. Bigla siyang napaisip. Hindi lang kasi chismis ito. Trabaho niya ang nakasalalay. Kinagabihan, kinausap ni Elmer si Romina habang nag-aayos siya ng gamit sa gilid ng kwarto. Romina, pwede ba? Bawasan mo na yung mga post mo. Delikado na tayo rito, sabi ni Elmer habang umiwas ng tingin. Grabe ka, Elmer. Takot ka pala? Masaya lang naman tayo. Sagot ni Romina, napailing pa habang nagsasalita. Hindi mo naiintindihan. Baka mawalan ako ng trabaho. Baka mawalan tayo ng lahat, dagdag ni Elmer. Mabigat ang boses habang dahan-dahang inilapag ang hawak na cellphone. Tumahimik si Romina. Hindi niya alam kung na-offend siya o natauhan. Pero ang sigurado, nagsisimula ng lumamig si Elmer. Sa sumunod na araw, habang kumakain si Romina sa break room, nilapitan siya ng isa sa mga kasamang Pinoy. Romina, huwag kang magalit pero ang daming dismayado sa'yo sa Pinoy group natin. May mga nagsasabing, sana matanggal ka sa trabaho. Sabi nito habang nag-aalangan, may nagtag pa raw sa employer niyo. Seryoso na raw talaga, dagdag pa ng isa. Natigilan si Romina. Dun lang niya na-realize, hindi na lang simpleng post ito. May ibang tao na siyang pinapahamak. Pero para bang huli na ang lahat? Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang comments na may mura, banta at pambabastos. Walang delikadesa. Sana mawalan ka ng trabaho. Maging ang mga kasambahay sa ibang bahay, napapansin na rin sila. Sa kalsada, may ilang tumatahimik pag dumadaan si Elmer. Isang araw, may nakita si Elmer sa bulletin board ng building. Isang anonymous printout ng screenshot ng Facebook post ni Romina. Nakadikit sa dingding. Binalot siya ng hiya. Agad niya itong pinunit. Pag-uwi niya sa quarters, tahimik siyang nag-alsabalutan ng ilang gamit. Pagdating ni Romina, nadatnan niya si Elmer sa tabi ng kama, nakaupo, tahimik. So ako na naman ang mali? Ganyan din si Marco. Konting kaligayahan ko lang, masama na agad, sagot ni Romina. Lilipas din ito, Romina. Kailangan ko lang mag-isip, sabi ni Elmer. Halos hindi makatingin. Ano na naman ba? Magpapakamartir ka rin gaya ng asawa ko? Tanong ni Romina, halatang naiirita. Hindi mo gets. Sa lahat ng dumaan sa buhay ko, ikaw lang yung parang gusto laging ipagsigawan, sabi ni Elmer, diretso pero hindi galit. Tahimik si Romina. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Sa tagal ng pagsasama nila, ngayon lang siya tinamaan sa sinabi ni Elmer. At doon niya naramdaman ang lamig. Hindi sa hangin. Kundi mula kay Elmer, yung dating mainit na pagsasama, ngayon parang wala na. Yung dating akbay, naging distansya. At sa unang pagkakataon, natakot si Romina na siya'y iwanan. Akala niya pag-ibig ang ipinaglaban niya, pero sa sobrang ingay ng ipinaglaban niyang kalayaan, unti-unting lumayo ang taong akala niya na palagi niyang kasama hanggang dulo. Hindi lahat ng isinisigaw ay dapat ipaglaban. Minsan, mas totoo ang tahimik na paglayo. Lunes ng umaga, gising na ang paligid. Pero sa quarters ni na Romina at Elmer, tahimik. Paglabas ni Romina sa banyo, nadatnan niya si Elmer ay nakaayos na at may hawak ng maleta. San ka pupunta? Tanong ni Romina, halatang nasurpresa siya at may halong kaba. Romina, hindi ko na kaya. Sagot ni Elmer,
Hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ito para sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam kong masaya tayo nun. Pero ngayon, puro gulo na lang. At ayoko na. Sorry, sabi niya habang papalabas ng pinto. Sinubukan siyang pigilan ni Romina, pero tuloy-tuloy lang si Elmer. Bumaba siya nang walang salitang iniwan, sumakay ng taxi, at tuluyang hindi na lumingon pa. Parang tinamaan si Romina ng matalim na hangin sa dibdib. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Kinuha niya agad ang phone. Tinawagan si Elmer. This number is no longer active. Sinubukan niyang mag-message kaso blocked na siya. Pumunta sa chat history nila sa Messenger. Wala na. Burado na ang lahat. Umiiyak si Romina sa gilid ng kama. Dati, sa tuwing may away sila ni Marco, kay Elmer siya tumatakbo. Ngayon, wala na siyang matakbuhan. Nagsimula na ring pumasok ang mga alaala kung paano siya nagsimulang magbago, kung kailan siya naging kampante, kung paanong akala niya ay walang hangganan ang lambing ni Elmer. Ngayon, wala nang yakap, wala nang kalinga, wala na siya sa piling ni Elmer. Sa trabaho, pinatawag siya ng kanyang amo. Romina, we received an email about your online activity. Haz, we have to let you go, sabi ng amo niya. Diretso, pero walang emosyon sa tono. Hindi siya nakaimik. Parang biglang nawalan ng boses. Pagbalik niya sa quarters, tahimik siyang nagligpit ng kanyang mga gamit. Hindi na siya pinigilan ng ibang kasama sa bahay. Yung mga dati niyang kakwentuhan, umiiwas na ng tingin. Wala na ang dati niyang kumpiyansa. Napalitan ng lungkot at hiya. Sa isang maliit na kwarto sa mas murang tinutuluyan, nakaupo si Romina sa sahig. Walang TV, walang tawag, wala ni isang kaibigang kumumusta. Sinubukan niyang tawagan ang anak sa video call. Hindi sinagot. Nakita niya na sinang message pero wala pa ring reply. Nagpadala siya ng mensahe kay Marco. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Ayusin natin ito para sa mga bata, sabi ni Romina. Walang reply. Sa Laguna, hawak ni Marco ang cellphone. Binasa niya ang message ni Romina, pero hindi siya nag-reply. Binura niya ang thread, at huling tinignan ang picture nila sa kasal. Sa kanya ito inilagay sa kahon, isinara, at ibinalik sa taas ng aparador. Hindi na siya nakaramdam ng puot sa nangyari. Hindi na, pero malinaw na sa kanya, wala na sila ni Romina. Dumating ang gabi. Umiiyak si Romina mag-isa sa kama, nakatingin sa kisame. Tahimik lang. Wala nang maipost. Wala nang masabihan. Ang nakaraang katahimikan na nagbibigay ng pahinga sa gabi, ngayon ay parang parusa. Tahimik na kinuha ni Romina ang kanyang notebook. Walang planong ipadala. Wala ring gustong pasikatin. Gusto lang niyang ilabas ang bigat sa dibdib. Hindi ko na maibabalik lahat. Hindi ko na mabubura ang mga pinost ko. Sa huli, ako lang pala ang mawawala sa eksena. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na masaya ako. Pero ang totoo, hindi ko kayang mag-isa. Ngayon, eto na yon, sabi niya habang nagsusulat. Hindi lahat ng nagpapakilig ay totoo, at hindi lahat ng masarap ay pangmatagalan. Dugtong pa niya, bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pinaglaban niya ang bawal, ipinagmayabang niya ang kasalanan, pero sa dulo, iniwan siya ng lahat. Hindi lahat ng nagbibigay saya ay totoo, at hindi lahat ng umaalalay ay handang manatili. Minsan, ang pinakamabigat na kapalit ay ang tahimik mong pagluha na walang nakikinig. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.